Give me your plates. How many pieces? 3. Give me, give me. Yummy? Ouch. This one. I bite. Before. So, enough? So, enough. One more. Oh. Yung sibuyas ayaw niya kainin eh. Ayan. Ayan lang yan. Lutong simple sa bahay. Yan ang luto ni Aling Eugene sa bahay. Ayan. Maya kakain na tayo. Ah? Yeah, yeah. Okay, of course. Ayan, magluto tayo ng longganisa na maliliit at ginisang gulay. Ayun, may tumitikim na ng longganisa, yung chorizo ba. Tinikman ko, medyo masarap, medyo lang. Pero masarap pagkaluto, nilagyan ko ng toyo ng chekwa. Ayan o. Ito, ginisang gulay. Yun naman, patatas. Ito ang ulam ko. Iyan i-prepare ko mamaya sa asawa at anak ko. Ito naman yung chorizo na nabili ko. Nilagyan ko ng sibuyas at ano ba yan? Sausage. Yeah, come here. Okay, come on. Ayan, may gusto pa. May umorder pa. So, come on. Ayan, may gusto pa umorder. Yan, tatlong ano. Give me your plates. How many pieces? 3. Give me. Yummy? Ouch. This one. I bite. Before. So, enough? So, enough. One more. Oh, yung sibuyas ayaw niya kainin eh. Ayan. Ayan lang yan. Lutong simple sa bahay. Yan ang luto ni Aling Eugene sa bahay. Ayan. Maya kakain na tayo. Ah? Yeah, yeah. Okay, of course. Guys, aalis tayo ngayon. Punta ako ng groceryan ulit, as usual. At ako ay titingin ulit ng mga talamak na unsel araw-araw. Dito lang sa baba ng bahay namin kasi kaya hindi ako, paunti-unti akong namimili para hindi, yung bang pagkaboring ko is araw-araw pwede akong lumabas. Kasi kung mamakyaw ako ng mga bibilhin ko or stock namin, hindi na ako makakagala ng araw-araw. Kaya inuunti-unti ko. Kaya ngayon, aalis ulit ako. Bibili ako ng tinapay ng asawa ko. Araw-araw yan. Bibili ako kasi ito na lang natitira. Matakaw yung magama sa tinapay. Kailangan mag-stock ako parati. Hindi naman ako pwedeng mag-stock ng maramihan kasi tumitigas. Kaya, ayan. Magsusot lang ako ng sapatos. Yan. Tumataba na ako. Kaya pwede ako magsuot ng ganito. Iwan ko na itong jacket ko na to. Kung hindi ako aray ko po. Sana hindi ako nabibili. Så, försöker må jag komma det är jättebra. Yan, lumalabas ng burger ko. Kailangan magpaganda tayo bago tayo lumabas kasi alam niyo mga tao dito. Okay, lumalabas yung burger ko. Pupunta lang ng groceryhan, mga malingki lang. Alam niyo ba mga atayan nila? Halos ang sosyal ng mga babae rito kaya
Kailangan pasosyalan dito. Hindi kagaya sa Pilipinas, bang bestida ka lang, pwede ka na umalis. Dito, kapag ganyan ang attire mo, pagtitinginan ka ng tao, tapos ayun nga lang, kakain ka sa restaurant, tinginan ng mga kasi dito pagandahan talaga ng attire. Si Miss Sarah. Itong jacket na to, gusto ko na itapon eh. Binili ko pa to, jacket ng anak ko to. Binili ko lang binili niya sa night market. Nandun na yung buhay pa. Maganda kasi yung cotton sa ilalim. Ayan. Buhay pa. Ilang taon na to? Ilang taon na to? Mga 20 years na yata to. Ayan magandang ganito na attire. Pwede na. At alis na tayo. Tara. Magsombrero tayo at kasi yung bumbunan ko ulit. We'll go out now, Papaalam ako sa... I will go to grocery. Ayan. Punta tayo sa grocery. Itong sombrero rin matagal na rin to. Madami ako nagtatambak kaya ako ng mga damit yan. Kung tagmura mo, kung minsan 70%, dyan ako bumibili. Tapos itatago ko sa parador ko. Hintayin ko next summer snow ulit. Yun ang gagamitin ko. Ayan. Ganyan muna tayo. Ayan. Matagal na to eh. Hindi ko nga lang nagagamit. Ilang araw na nag-i-snow. Kaya hindi ako pwedeng magdamit na mga ganitong hanggang sa pusod lang. Ayan. Kung minsan yung i-attire ko yung mahabang jacket kasi maganda yun pag taglamig. Hanggang tuhod. Hindi malamig. Ayan, tingnan niyo. Sa labas. Ayan, may mga snow palm na puti. Kaso nga lang, maglalakad-lakad ako doon sa malapit sa simbahan kasi dumadaan ako sa simbahan minsan. Hindi naman araw-araw, kuminsan lang. Kasi open ang simbahan dito. Ayan. Ayan, naging negra na ulit tayo. Saka na tayo Diyos ko po, nanginginig na ako sa lamig. Mahirap magpa-sexy pala rito. Hindi pala. Mahirap talaga magpa-sexy sa snow time, Ayan. Sana ay isinuot ko yung mahabang attire ko. Kasi maiksi lang yung jacket ko. Sana hanggang sa tuhod ko yung isinuot ko. Ayun, nanginginig na ako. Grabe. Nandito na ako. Dapat na akong lumabas. Grabe. Ayan ang snow. Akala ko wala ng snow. Dami pa pala. May bibilhin lang ako dito. Tapos punta tayo sa shopping mall. Magpainit tayo. Yan, painitan ng mga tao sa shopping mall. Pasok tayo sa mall. Nilalamig ako. Grabe ang lamig. Super. Kaya taguan ng mga nilalamig sa mall kasi mainit. Doon sa labas, napakagrabe ang lamig. Nanginig ako.
nandito na ako. Ha, grabe ang lamig sa labas. Nagmabadala ako pumasok, grabe. But Diyos ko po, no, super lamig. Punta tayo sa grocery tayo. Dito tayo. Ayan o, mga tao. Ayan o, 50% mga quality jacket. Ayan, o battery na naman. Narito ang Macdo. Kita niyo ang Macdo sa loob ng mall. Ito naman, bangko sa loob ng mall. Kaya, di ba sa atin, hindi ko alam kung anong oras nagsasarado yung mga bangko. Alas 3 yata. Kasi sa Taiwan, alas 3 yata nagsasarado. Dito, pag nasa mall yung mga bangko, mag-asasarado sila alas 8 lahat. Kung gusto nyo mag-deposit ng pera, punta ka lang kayo sa shopping mall. Kung anong pangalan ng nyo, bangko ninyo, pwede kayo mag-deposit. At dito mainit na ngayon. Pwede ko nang buksan yung zipper ng jacket ko. Grabe. Grabe ang lamig. Yan. Ayan, nabuksan ko na yung zipper ng damit ko. At super lamig. Ayan, dyan. Ayan. Dito, maraming mura. Ang daming mura rito. Ano ba yung music na yan? Papatayin ko na may cellphone ko. Daming mura rito. Ito, gusto ko na ganito pang-opisina, pang-attend ng mga pang-sosyalan. Tapos i-partneran mo ng maiksing terno sa taas. Ganda. Wait kong mag-on sale. Mga pang-opisina, yung bang atin ka na meeting ng business meeting. Pwede yan. Mga ganyan style. Bagong labas yata, oh. Ito tagto 249. Labas tayo yung. Ito yung gustong-gusto ng asawa ko na tinapay, oh. Ang laki. Nilalagay niya sa refrigerator. Okay na. Ayan, oh. Gustong-gusto niya ganito mga tinapay lang. Ano pa? Ayan, oh. Tingnan niyo ang patatas dito, oh. Sold out parate. Kasi, alam nyo ba, nag-on-sale na naman 7.90. Parang 8 pesos. Ay, 8 ang presyo. Mura. Hindi ko alam kung magkano patatas dyan sa inyo. Sa Pilipinas. Ayan. Tingin tayo ng mga gulay. Gulay-gulay ako. Kailangan makain ako ng gulay everyday. Kahit wala ng baboy. Yan ang ano ko, paborito ko, gulay. Gulay at tuyo, okay na yun sa akin. Pang mahirap. Sasawa na ako sa baboy manok. Oh. Mangga, oh. Malambot na nga lang. Ay, ayoko yung mangga na malambot. Gusto ko yung hilaw. Tapos lagyan mo ng asin. Napakasarap. Ayoko yan. Doon tayo sa ano. Mansanas. Oh, on sale, oh. 24 per kilo. Ayan, oh. Nag-on sale mamaya. Bibili ako 2 or 3 para sa anak ko. Paborito niya yung bibili apple, eh. Tingin tayo.
ng ano, on sale, oh. Gusto ko to, igisa mo lang sa bawang. O wala, kahit wala ng sahog, okay na to. Ayan, nakabili na tayo. Ayan, pag tuwing lalabas ka rito, kailangan may ticket kang ganito. Yung QR code. Ayan. Para pagbuksan ka. Ayan, tara na. Uwi na tayo sa bahay. O, huwag tayong masyadong gumastos. Yung pang araw-araw na pagkain. Ito yung cashier dito sa cellphone dito. Sabi ng asawa ko, ang pangit-pangit daw niya. Kung makapanlait yung asawa ko, kala ko kung ang gwapo-gwapo niya eh. Samantalang sabi niya dyan sa yung cashier boy na yan, ang tangos-tangos, ang laki-laki raw ng ilong. Sabi ko, parehas lang naman kayo eh. Sabi ko, gano'n na niya. Tangos din ng ilong pero yung boy, yung lalaki dyan, napakatangos ng ilong. Grabe, ang tangos, super tangos. Mas matangos pa sa sa ilong ng asawa ko, super taas. Hindi pala matangos, super taas ang ilong niya. Kaya sabi niya kapag kasama ko siya sa dumadaan diyan, sabi niya ganun. Wala yung matangos ang ilong dito. Pangit-pangit niya, sabi niya ganun. Talaga ba naman eh? Sabi ko sa kanya, ganyan ang mga gusto ko, yung matatangos ang ilong eh. Sabi ko gano'n, gusto ko nga ipatangosin yung ilong mo. Wag. Sabi niya gano'n sa akin, papangit ka. Sabi niya gano'n sa akin. Loko-loko talaga to. Mantalang mga Korean na artista yung nagpapatangos ng ilong. Tsaka yung mga artista sa atin dyan, pinagkakagasusan nila yung yung mga ilong nila na pango. Mantalang dito sa kanila binubuli yung matatangos ang ilong dito. Sabi ko sa kanya, marunong siya mag-English, tarantado ka, sabi ko gano'n sa kanya. Kamaingay, baka mamaya masapak pa tayong dalawa rito, sabi ko gano'n sa kanya. Loko-loko talaga yung asawa ko na to. Kala niya siguro hindi marunong mag-English. Sabi ko, narinig ko minsan yan, marunong mag-English. Loko-loko ka, sabi ko, huwag kang lumapit sa akin. Baka mamaya, sapakin ka sa isabay pa ako sa pakiring niya. Sabi ko ganun. Kaya lumalayo ako sa kanya kapag nagsasabi na siyang gano'n. Sabi ko, mauna ka, huwag kang sumabay sa akin. Baka mamaya, mapaaway ka pa dyan, isasali mo pa ako sa kalukuhan mo. Kahit na babaeng nakita niya na ganun, super taas ng ilong, sabi niya, pangit niya, sabi ganun. Kala mo kung kagwapong lalaki ang asawa ko eh. Ayan, uwi na nga tayo. Itong mga nabili ko, ito. Tsaka, ayan, tapon ko ng receipt. Tsaka itong chocolate, isang kilo 100 lang, 144. Hindi pa nag-o-sell eh. At hinihintay kong mag-o-sell kaso nga lang tagal. Iba yung gusto ko. Ito kasi, araw-araw, kailangan may chocolate sa loob. Yan ang agahan ng asawa ko. Chocolate coffee. Kaya, hindi yan nawawala. Tsaka ito,
Para sa akin, yung mumurahin lang ng tinapay. Palamanan mo lang to ng peanut butter, okay na yun. Paborito kong peanut butter. Tsaka, nagugutom ako. Parang ano, tayo kakain na. Kakain mo na.